Sa gilid ng malawak na kabukiran ng San Mateo, may isang amang magsasaka na kinikilala ng buong baryo, si Mang Mateo. Kilala siya hindi lamang sa kanyang husay sa pagsasaka, kundi sa kakaibang taglay niyang agimat na tinatawag na mutya ng palay at kugon. Ayon sa matatanda, ang mutya ay isang biyaya mula sa diwata ng bukid na nagbigay nito kay Mang Mateo kapalit ng kanyang pagtulong sa mga ligaw na espiritu ng kagubatan. Sinasabing ang mutyang ito ang siyang nagbibigay lakas kay Mang Mateo upang labanan ang mga nilalang ng dilim, lalo na ang mga aswang na matagal nang gumagala sa kanilang lugar. Sa gitna ng simpleng pamumuhay ni Mang Mateo, kasama ang kanyang dalawang anak, si Nardo at Maria, unti-unting napuno ng pangamba ang baryo nang kumalat ang balibalitang muling naglipana ang mga aswang. Isa-isang nawawala ang mga alagang hayop at ilang kabataan ang bigla na lamang nawawala nang walang bakas. Sa bawat pagkawala, isang malamig na hangin ang dumadaan at sinasabing ang amoy na nabubulok na dugo ang nagiging hudyat ng paparating na panganib. Kahit batid ni Mang Mateo ang banta, nananatili siyang matatag. Sa kanyang kamay ay hawak ang mutya ng palay at kugon na nagpapalabas ng liwanag tuwing gabi upang itaboy ang mga nilalang ng dilim. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang pinakamatinding laban ay paparating. Isang labang hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong baryo. Sa unang sinag ng araw, ginising ni Mang Mateo ang kanyang mga anak upang simulan ang araw ng pagtatrabaho sa bukid. Simple lamang ang buhay nila, ngunit masaya. Habang nag-aararo si Nardo, ang nagbabantay sa mga kalabaw, samantalang si Maria ay tumutulong magtanim ng palay. Ama, bakit parang mas tahimik ngayon ang paligid? Wala akong naririnig ng mga ibon, wika ni Maria habang pinupunasan ng pawis. Napahinto si Mang Mateo sa pag-aararo. Tiningnan niya ang paligid at napansin niyang totoo nga ang sinabi ng anak. Ang dating masiglang huni ng mga ibon ay napalitan ng katahimikang nakakapangilabot. Nardo, bantayan mong mabuti ang mga kalabaw. Mukhang may kakaiba sa hangin. Utos niya sa anak. Habang papalubog ang araw, nagpasya si Mang Mateo na umuwi na. Subalit habang sila'y naglalakad pa uwi, napansin nilang isang kakaibang marka sa lupa na parang bakas ng mga paa ng tao, ngunit may mahahabang kuko at tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Mas mabuti pang pumasok na tayo sa bahay bago pa tayo abutan ng dilim, sabi ni Mang Mateo. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mag-anak, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa likod ng bahay. Nagising si Mang Mateo at dali-daling kinuha ang kanyang mutya ng palay at kugon. Sa liwanag ng mutya, tumambad sa kanya ang isang nakakalitong tanawin na isang malaking baboy na kulay itim na may mapulang mata ang nakatingin sa kanila mula sa bintana. Habang nakatayo sa harap ng bintana, hinigpitan ni Mang Mateo ang hawak sa mutya ng palay at kugon. Sa kabila ng pagkislap ng liwanag mula sa mutya, hindi umatras ang aswang na baboy. Sa halip, huminga ito ng malalim na parang sinusukat ang lakas ng kanyang kalaban. Maria, Nardo, manatili kayong nasa likod ko, maring utos ni Mang Mateo. Ama, ano ang gagawin natin? Tanong ni Nardo habang nanginginig sa takot. Huwag kayong matakot. Hanggat hawak ko ang mutya, hindi ito makakalapit. Biglang tumalon ang baboy mula sa bintana. Bumagsak sa lupa at nag-anyong tao. Ang anyo nito ay mas nakakatakot
mahaba ang mga kuko, maputla ang balat at ang mga matay kasing pula ng dugo. Ngumisi ito, nagpapakita ng matutulis ng ngipin. Huling babala, Mang Mateo, ibigay mo sa amin ang mutya o ang pamilya mo ang magdurusa, sabi ng nilalang sa malamig na tinig. Nanatili si Mang Mateo sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko ibibigay ang mutya, lalo na sa mga nilalang tulad nyo. Hanggat buhay ako, ipagtatanggal ko ang aking pamilya at ang baryo. Itinaas ni Mang Mateo ang mutya. Agad itong nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag na parang nagmula sa liwanag ng araw. Napaigkas ang aswang at napasigaw sa sakit. Tumakbo ito palayo, pero hindi ito ang huling bisis na magpapakita. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo tungkol sa pagsalakay ng aswang sa bahay ni Mang Mateo. Pinuntahan siya ng mga kapitbahay upang alamin ang nangyari. Mateo, totoo bang may aswang na naman sa baryo? Tanong ng isang matandang babae. Totoo. Kagabi, sinubukan nilang pasukin ang bahay namin. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Kailangan nating maganda. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mutya. Sagot niya. Nagtipon ng mga taga-baryo sa gitna ng plaza upang mag-usap. Napagsunduan nilang magbantay ng salitan tuwing gabi. Si Mang Mateo ang itinalagang pinuno ng pagbabantay dahil sa kanyang agimat. Habang nagbabantay si Mang Mateo sa gitna ng kabukiran, narinig niya ang tunog ng may hinang hakbang sa malayo. Naramdaman niyang unti-unting lumalamig ang hangin at ang amoy na nabubulok na laman ay pumuno sa paligid. Mang Mateo, tinig ito ng isang lalaki mula sa likuran. Paglingon niya, isang pamilyar na mukha ang tumambad. Si Banjo, isa sa mga alagad ng baryo. Ngunit kakaiba ang tingin nito. Mapupula ang mga mata at naniningkit ang ngiti. Banjo, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ngunit agad niyang napansin ang kakaibang kilos ng lalaki. Biglang sumugod si Banjo, hawak ang matutulis na kuko na tila handa na hindi na pangkaraniwang tao. Mabilis na itinaas ni Mang Mateo ang mutya, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa likod ni Banjo, lumitaw ang 4 pang nilalang na lahat ay mga dating taga-baryo na naging aswang. Matapos ang sagupaan nung gabi, napansin ni Mang Mateo na tila nagiging mas organisado ang mga kilos ng mga aswang. Hindi na sila basta-bastang gumagalaw ng paisa-isa. Halatang may pinuno o mas mataas na nilalang na nag-uutos sa kanila. Dahil dito, nagpasya si Mang Mateo na hindi na lamang maghintay sa susunod na pag-atake. Kailangan niyang unahan ang mga ito. Kinabukasan, nagtipon ng mga matatanda at mga lider ng baryo sa kanilang maliit na kapilya. Hindi na ligtas ang baryo natin, sabi ni Aling Celia, isang matandang manggagamot. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang lahat ng tao rito. Kailangan natin gumawa ng hakbang bago mahuli ang lahat. Oo, kailangan natin alamin kung saan nagmumula ang mga aswang. Hanggat hindi natin natutukoy ang kanilang lungga, patuloy silang babalik, sagot ni Mang Mateo. May narinig akong kwento mula sa matatanda. May isang bahagi ng kagubatan na sinasabing tinutuluyan ng mga nilalang ng dilim. Walang naglalakas loob na pumunta roon dahil sa sumpa, sabi ng isang binata. Napatingin si Mang Mateo sa binata. Saan ang lugar na iyon? Iyon daw ay nasa hilagang bahagi ng kagubatan, malapit sa mga kuweba ng Balete. Pero kung pupunta ka roon, kailangang maging maingat. Hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang maaaring sumalubong sa iyo. Kinagabihan, nagpaalam si Mang Mateo sa kanyang mga anak. Iniwan niya kay Maria ang mutya ng palay at kugon. Ngunit may 2 pa siyang mas maliit na mutya na itinago bilang pananggalang.
Nardo, Maria, bantayan ninyong mabuti ang bahay habang wala ako. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari ha. Oo, ama, sagot ni Maria, bagamat halata ang takot sa kanyang muka. Dala ang kanyang itak, pagkain at isang sulok. Tinahak ni Mang Mateo ang masukal na kagubatan. Habang papalalim siya, ramdam niya ang malamig na hangin at ang nakakakilabot na katahimikan. Ang mga puno ay tila mas malalaki at mas maraming ugat kaysa dati. Makalipas ang halos 2 oras na paglalakad, narating niya ang isang lugar kung saan nakapaligid ang matataas na puno ng baliti. Ang hangin ay may amoy na nabubulok na dahon at basa. Biglang naramdaman niyang may mga matang nagmamasid sa kanya. Lumalapit na sila, bulong niya sa sarili habang hinigpitan ng hawak sa itak. Sa isang iglap, tumambad ang 3 aswang mula sa likod ng mga puno. Isa rito ay may mahabang dila na parang ahas, samantalang ang 2 ay nag-anyong malalaking ibon na may matutulis na kuko. Agad silang sumugod kay Mang Mateo. Gamit ang kanyang itak, mabilis na nakaiwas si Mang Mateo sa unang atake. Nang sugurin siya ng aswang na may mahabang dila, hinampas niya ito ng itak at ang dila nito ay naputol. Nagpakawala ito ng malakas na hiyaw pero hindi pa tapos ang laban. Ang 2 pang aswang ay sabay na umatake mula sa itaas. Itinaas ni Mang Mateo ang isa sa kanyang maliit na mutya at biglang naglabas ito ng liwanag na parang apoy. Napatras ang mga aswang pero ramdam niyang hindi pa rin sila sumusuko. Kung gusto ninyong lumaban, narito ako, sigaw niya. Sa loob ng ilang minuto, nagpatuloy ang laban, isa-isang bumagsak ang mga aswang hanggang sa natira na lamang ang may mahabang dila. Ito'y mabilis na tumakas papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi ako papayag nang makatakas ka, huwika ni Mang Mateo habang hinahabol ang nilalang. Narating ni Mang Mateo ang isang malaking kuweba na natatakpan ng mga ugat ng puno ng baliti. Sa loob, nakita niya ang maraming kalansay ng hayop at tao nakakalat sa lupa. Sa gitna ng kuweba ay may isang altar na gawa sa bato at sa ibabaw nito ay may pulang ilaw na umiikot. Naramdaman niya ang isang presensya na mas malakas kaysa sa mga nakalaban niya. Biglang lumitaw ang isang malaking anino mula sa likod ng altar. Matagal na kitang hinihintay, Mang Mateo, sabi ng anino. Ang boses nito ay mababa at tila nanggagaling mula sa kalaliman ng lupa. Tapos na ang paghihintay mo. Ano ang gusto mo sa mutya ng pale at sa kugon? Sagot niya. Ang mutya, ang tanging bagay na makapagpipigil sa aming mga plano. Kung wala iyon, magiging ganap na kaming makapangyarihan sa buong baryo at sa buong bayan. Umanda si Mang Mateo sa isa na namang laban, pero alam niya ang nilalang na ito ay hindi basta-bastang aswang. Ito ang kanilang pinuno, ang puno ng dilim na matagal nang sumasakop sa kagubatan. Sa loob ng kuweba, ang hangin ay tila naging mas mabigat at ang presensya ng nilalang sa harap ni Mang Mateo ay nagdulot ng panghingilabot sa kanyang kalamnan. Ang anino ay unti-unting nagkaroon ng hugis na isang dambuhalang nilalang na kalahating tao at kalating hayop na may mahabang sungay at pulang mata na nagliliyab. Mateo, ang mutya ng palay at kugon ay hindi para sa tao. Ito'y para sa amin, ang mga tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit ninakaw ito ng iyong mga ninuno at ginamit laban sa amin, wika ng nilalang sa mababang tinig. Hindi mo maluluko ang isang tulad ko. Ang mutya ay biyaya ng mga diwata upang protektahan ang baryo mula sa kasamaan ninyo. Sagot ni Mang Mateo, itinaas ang itak at ang isa pang mutya na dala niya. Ngumisi ang nilalang. Biyaya pa? Sumpa? Ha?
Tingnan natin kung gaano kalakas ang mutya mo. Biglang sumugod ang nilalang. Ang bawat takbang nito ay nagdudulot ng pangyanig sa lupa. Agad na itinaas ni Mang Mateo ang mutya at naglabas ito ng liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Subalit sa halip na umatras, ang nilalang ay tila hindi apektado ng liwanag. Hindi ako tulad ng mga alagad ko. Ang liwanag ng mutya ay wala nang bisa sa akin dahil matagal ko nang isinumpa ang sarili ko sa kadiliman. Mabilis na umiwas si Mang Mateo sa atake ng nilalang. Ang bawat galaw nito ay puno ng pwersa, kaya't kailangang doble ang pag-iingat niya. Gumanti siya ng hampas gamit ang itak, ngunit tila bakal ang balat ng nilalang, na walang bakas ang kanyang mga pag-atake. Habang tumatagal ang laban, napansin ni Mang Mateo na tila mas malakas na ang nilalang sa loob ng kuweba. Kailangan ko siyang palabasin, bulong niya sa sarili. Gamit ang kanyang liksi at karanasan, sinadyang umabante si Mang Mateo papalabas ng kuweba. Sinundan siya ng nilalang at nang marating nila ang labas ng kuweba, biglang kumidlat at bumungos ang ulan. Sa liwanag ng kidlat, napansin ni Mang Mateo na unti-unting humihina ang nilalang habang lumalayo ito sa altar sa loob ng kuweba. Ang altar ang pinagmumulan ng lakas mo. Ngayon, alam ko na kung paano ka tatapusin, sabi ni Mang Mateo, ngumiti ng kaunti. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang mutya ng palay at kugon. Ang liwanag nito ay nagbago mula sa simpleng puting liwanag, naging berde ito na tila simbolo ng kalikasan. Narinig ni Mang Mateo ang isang boses sa kanyang isipan. Mateo, ang mutya ay hindi lamang pananggalang. Ito rin ay sandata. Gamitin mo ang kanyang enerhiya upang tapusin ang kadiliman. Hinawakan ni Mang Mateo ang mutya ng mas mahigpit at tinaas ito. Sa isang iglap, naglabas ito ng malalaking ugat na tila nagmula sa lupa. Ang mga ugat na iyon ay mabilis na pumalibot sa nilalang. Pinipigilan itong makagalaw. Hindi mo ko matatalo, Mang Mateo. Kapag ako'y nawala, mas marami pang tulad ko ang darating. Hindi matatapos ang sumpa, sigaw ng nilalang habang nagpupumiglas. Ngunit hindi nakinig si Mang Mateo. Inilagay niya ang mutya sa kanyang itak na agad naging berde ang talim nito. Sa huling sandali, umatake si Mang Mateo gamit ang pinagsamang lakas ng mutya at ng kanyang tapang. Isang matinding liwanag ang pumuno sa buong kagubatan. Ang nilalang ay napasigaw ng napakalakas at unti-unti itong natunaw sa lupa, kasama ang mga ugat na pumalibot dito. Nang mawala ang liwanag, ang lahat ay tahimik. Hingal na hingal si Mang Mateo, ngunit alam niyang tapos na ang laban. Ang kuweba ay biglang gumuho at kasama nito ang altar na pinagmumulan ng lakas ng nilalang. Habang papauwi si Mang Mateo sa baryo, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang kahit natalo niya ang pinuno ng dilim, hindi ibig sabihin nito'y tapos na ang banta. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng mga taga-baryo puno ng pasasalamat at paghanga. Ngunit sinabi niya sa kanila ang katotohanan. Huwag tayong magpakampante. Ang nilalang na iyon ay isa lamang sa marami. Kailangan natin pagpatuloy ang pag-iingat dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang kadiliman, sabi niya. Makaraan ng ilang araw mula nang magapi ni Mang Mateo ang pinuno ng dilim. Bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa kabila ng panlabas na payapang kalagayan, ramdam ni Mang Mateo ang bigat na nalalapit sa panganib. Sa kalooban niya, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Habang nag-aayos ng kanilang bahay, natagpuan ni Maria ang isang lumang baul sa ilalim ng papag. Takip ito ng alikabok
at may ukit na mga kakaibang simbolo sa kahoy. "Ama, ano po ito?" tanong ni Maria habang pinupunasan ang takip ng baol. Napatingin si Mang Mateo at agad na kinilala ang baol. "Matagal nang iniwan sa akin yan ng lolo mo. Sabi niya, buksan ko lamang ito kung darating ang panahon ng malaking pangangailangan." Nag-alangan si Mang Mateo, ngunit alam niyang kailangang harapin ang anumang lihim na nakatago roon. Binuksan niya ang baol gamit ang isang lumang susi na nakaipit sa kanyang kwintas. Sa loob nito ay may isang makapal na aklat na tila yari sa balat ng hayop, isang maliit na piraso ng mutya na kauri ng kanyang hawak, at isang piraso ng sulat na nababalutan ng lumang papel. Binasa ni Mang Mateo ang sulat. Ang nakasulat dito ay isang babala. "Ang mutya ng palay at pugon ay hindi lamang isang agimat. Ito isang susi na naglalakip ng kapangyarihan ng kalikasan. Ngunit mag-ingat. Ang sino mang gagamit nito ay may pananagutang protektahan ang balansing itinakda ng mga diwata. Kapag nagamit ito sa masama, magdudulot ito ng kapahamakan hindi lamang sa baryo, kundi sa buong mundo." Napaisip si Mang Mateo. Ibig sabihin, ang mutya ay may mas malalim na layunin kaysa sa alam natin. Hindi lamang ito proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Binuklat niya ang lumang aklat at natagpuan niya ang mga salaysay tungkol sa pinagmulan ng mutya. Ayon dito, ang mutya ay likha ng mga diwata ng kalikasan, isang regalo sa mga tao upang panatilihin ang kapayapaan. Subalit dahil sa kasakiman ng ilan, sinubukan nilang kunin ang mutya para sa sariling kapangyarihan. Dahil dito, nagising ang mga nilalang ng dilim na naging tagapagparusa ng mga nag-aabuso sa kapangyarihan nito. Habang tinitingnan ang aklat, natagpuan ni Mang Mateo ang isang mapa na nagpapakita ng iba't ibang lokasyon kung saan matatagpuan ang iba pang bahagi ng mutya. Nakasaad na ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang layunin. Ang mutya ng palay para sa kasaganahan, ang mutya ng kugon para sa proteksyon, at ang iba pang bahagi para sa iba't ibang aspeto ng kalikasan. Kung mayroon pang ibang bahagi ng mutya, kailangang hanapin ko ang mga ito bago pa maunahan ng mga nilalang ng dilim, sabi ni Mang Mateo. Dahil alam niyang magiging mas malakas ang mga susunod na kalaban, sinimulan ni Mang Mateo ang pagsasanay sa sarili, pati na rin sa kanyang mga anak. Tinuruan niya si Nardo kung paano gumamit ng itat at ng mga sulo bilang sandata laban sa mga aswang. Si Maria naman ay tinuruan niyang gamitin ang mutya bilang proteksyon at liwanag sa dilim. "Anak, mahalaga ang inyong tapang, ngunit mas mahalaga ang inyong karunungan. Ang labanang ito ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Kailangan nating manalig at magtulungan." Habang abala si Mang Mateo sa kanyang mga paghahanda, dumalaw si Aling Silya, ang magagamot ng baryo. May dala siyang isang piraso ng halaman na may kakaibang kulay. "Mateo, ito ang dahon ng lunas. Ang halamang ito ay ginagamit laban sa mga sumpa at kagat ng mga nilalang ng dilim. Isa ito sa mga lihim ng aming angkan," sabi niya. Nagpasalamat si Mang Mateo sa tulong ni Aling Silya. "Maraming salamat, Aling Silya. Ang bawat tulong ay napakahalaga sa labanang ito." Ngunit bago umalis si Aling Silya, ibinulong niya ang isang babala. "Mag-ingat ka, Mateo. Hindi lahat ng nasa paligid may kakampi. May ilan na pinasok na ng kadiliman." Kinabukasan, dinala ni Mang Mateo ang aklat mula sa plaza ng baryo. Ipinaliwanag niya ang natuklasan at ang mahalagang misyon na kailangang gawin. "Hindi ko makagawa ito ng mag-isa. Kailangan kong hanapin ang iba pang bahagi ng mutya upang mampanatili ang kapayapaan.
Ngunit nangangahulugan ito na mas magiging malakas ang mga kalaban natin, sabi niya sa mga taga-baryo. Nagboluntaryo ang ilang kabataan at matatapang na lalaki upang samahan siya. Sa kanilang mga kamay ay may hawak na mga itak, sulok at mga simpleng agimat mula sa mga matatanda ng baryo. Nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa unang lokasyon sa mapa, na isang sapa na sinasabing pinamumugaran ng mga nilalang na tagapangalaga ng susunod na mutya. Madilim na nang marating ni Mang Mateo at ng kanyang grupo ang unang lokasyon sa mapa, isang sapa sa gitna ng kagubatan. Bagamat tahimik ang paligid, ramdam nila ang kakaibang presensya sa hangin. Ang malamig na simoy ng gabi ay tila may kasamang bulong na bumabalot sa kanilang paligid. Mag-ingat kayo. Ang sapa na ito ay sinasabing pantay sarado ng isang nilalang na inilalaan upang protektahan ang susunod na bahagi ng mutya. Huwag tayong gumawa ng kahit anong galaw na magpapakapukaw ng atensyon nito, wika ni Mang Mateo sa kanyang mga kasama. Habang papalapit sila sa sapa, napansin nilang iba ang itsura ng tubig. Imbis na malinaw at malamig, ang tubig ay tila kulay dugo at mainit. Ang mga halaman sa paligid ay natuyo at ang mga puno ay baluktot na tila umiwas sa lugar. Hindi ito natural, para bang nilason ng lupa, sabi ni Nardo habang tinitingnan ang paligid. Hindi ito lason. Ang lugar na ito ay sinumpa upang pigilan ang sinumang magtatangkang kunin ang mutya, sagot ni Aling Silya na sumama sa grupo bilang manggagamot. Sa gitna ng sapa, may isang malaking bato na tila altar. Sa ibabaw nito ay nakalagay ang isang maliit na kahon na yari sa ginto. Ang lahat ay napatitig sa kahon. Alam nilang iyon ang kanilang pakay. Subalit bago pa man sila makalapit, lumabas mula sa tubig ang isang nilalang na bumalot sa lahat ng takot. Ang nilalang ay hugis tao, ngunit ang balat nito ay parang bakal na puno ng lumot. Ang mga mata nito ay pula at ang mga kamay nito ay may mahahabang kuko na tila kaya nitong sugatan ang sinuman sa isang hampas. Bakit kayo naririto? Wika ng nilalang sa mababang tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mutya ay hindi para sa mga mortal. Umalis kayo o tatatapusin ko ang inyong buhay. Hindi kami narito upang manakit. Narito kami upang hanapin ang mutya at panatilihin ang balanse ng kalikasan. Hindi mo ba nararamdaman? Ang kadiliman ay kumakalat at kailangan namin ng mutya upang labanan ito, sagot ni Mang Mateo. Ngumisi ang nilalang. Labanan ng kadiliman? Ang mga mortal, ang ugat ng kadilimang iyon. Pinutol ninyo ang mga puno, sinunog ang lupa, at kinalimutan ang kalikasan. Kaya't narito ako upang tiyaking walang sino man ang makakakuha ng mutya. Hindi nakinig ang nilalang at bigla itong umatake. Sa bilis ng kanyang galaw, nagkalusog-lusog ang lupa sa bawat hampas ng kanyang mga kuko. Agad ng kanya-kanyang depensa ng grupo. Si Mang Mateo, gamit ang kanyang itak at mutya, ay hinarap ang nilalang ng harapan, habang ang iba ay umatras upang magplano ng estratehiya. Hindi natin siya matatalo sa lakas lang. Kailangan natin gamitin ang karunungan, sigaw ni Mang Mateo sa kanyang mga kasama. Napansin ni Maria ang isang kakaibang ukit sa katawan ng nilalang, na isang simbolo sa gitna ng dibdib nito na tila nagliliwanag. Ama, ang simbolo sa kanyang dibdib. Baka iyon ang kahinaan niya. Agad na nagtulungan ang grupo upang mapalapit si Mang Mateo sa nilalang. Habang dinidistract ng iba ang nilalang, naghintay si Mang Mateo ng tamang pagkakataon. Nang umatake ang nilalang gamit ang kanyang mga kuko, mabilis na umiwas si Mang Mateo at itinaas ang kanyang itak na may liwanag mula sa mutya. Sa isang mabilis na galaw, inatake niya ang simbolo sa dibdib ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang narinig, kasabay ng paglabas ng liwanag
mula sa sugat. Ang nilalang ay bumagsak, ngunit hindi nawala. Sa halip, ito'y nag-anyong isang matandang lalaki na mahina at puno ng pasa. Hindi ko inaasahan na may mortal na makakatalo sa akin. Ngunit ngayon, alam kong may mas malalim kayong dahilan para kunin ang mutya. Wika ng matanda habang nakahiga sa lupa. Sinabi ni Mang Mateo ang kanyang layunin na ang protektahan ng baryo at pigilan ang pagkalat ng kadiliman. Napansin niya ang lungkot sa mga mata ng matanda. Ang mutya ay hindi nilikha upang panatilihin ang balanse ng kalikasan. Ngunit sa mga nakaraang siglo, nasira ang balanse. Kaya't nagising kami upang protektahan ito mula sa inyo, mga mortal na unti-unting sinisira ang mundo. Sabi ng tagapagbantay. Tumayo ang matanda at iniabot ang kahon kay Mang Mateo. Dalhin mo ito, ngunit tandaan mo na ang tunay na kapangyarihan ng mutya ay hindi upang maghari, kundi upang maglingkod. Kapag ginamit ito sa kasikiman, ito mismo ang sisira sa iyo. Pagkatapos makuha ang mutya, nagpasya ang grupo na bumalik muna sa baryo upang maghanda para sa susunod na lokasyon. Ngunit habang naglalakad sila pabalik, naramdaman nila ang bigat ng mga sinabi ng tagapagbantay. Kung ang mga nilalang tulad niya ay nasa panig ng kalikasan, paano natin masisiguro na tama ang ginagawa natin? Tanong ni Nardo. Tama ang ginagawa natin dahil ang layunin natin ay proteksyon, hindi kasakiman. Ngunit kailangang mag-ingat tayo sa bawat hakbang. Ang maling desisyon ay maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan. Sagot ni Mang Mateo. Pagbalik ni Mang Mateo sa baryo, sinalubong sila ng mga taga roon na puno ng galak at pasasalamat. Ang bagong bahagi ng mutya ay nagbigay ng pag-asa sa kanila. Ngunit para kay Mateo, ang bigat ng kanilang misyon ay tila lalong lumalaki. Habang nagpapahinga, pinag-aralan nila ang lumang aklat upang malaman ang susunod na lokasyon ng mutya. Ang mapa ay nagbigay ng pahiwatig na isang lugar sa kabundukan na tinatawag na Puting Pugad, kung saan ang hangin ay puno ng mga awit na hindi gawa ng tao. Subalit habang nagpaplano, unti-unting lumalabas ang mga bitak sa kanilang tiwala sa isa't isa. Sa likod ng mga ngiti ng isa sa kanilang grupo, isang lihim ang nakakubli sa isang traidor ang nasa kanilang hanay. Sa araw ng pag-aalis patungong Puting Pugad, napansin ni Mang Mateo ang pagbabago sa kilos ni Ador, isa sa mga kabataang sumama sa kanila. Si Ador ay madalas at tahimik at malayo ang tingin na tila may iniisip na mabigat. Dor, may problema ba? Wala naman po, Ka Mateo. Iniisip ko lang po kung tama ba itong ginagawa natin. Baka mas mapanganib pang pagkulikta ng mga mutya. Hindi nagtanong pa si Mang Mateo, ngunit naramdaman niyang may mali. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nagkampo ang grupo sa isang patag na bahagi ng bundok. Habang nagpapahinga, nagsimulang mag-usap ang ilan tungkol sa kanilang mga nararamdaman. Paano kung totoong sinasabi ng mga tagapagbantay? Baka nga nagdadala lang tayo ng kapahamakan, sabi ni Nardo. Nagawa na natin ang unang hakbang. Hindi na tayo maaaring umatras. Ang tanging magagawa natin ay tapusin ito, sagot ni Maria. Habang nag-uusap sila, si Ador ay tahimik na tumayo at dahang-dahang lumayo sa kampo. Bitbit niya ang isang piraso ng mutya na ininabot ni Mang Mateo sa kanya upang protektahan ang kanilang grupo. Hindi niya alam na si Maria ay nagmamasid mula sa malayo. Sa gitna ng kagubatan, nakita ni Ador ang isang nilalang na may maitim na balbal. Ang nilalang ay tila hindi tao, ngunit hindi rin aswang. Ang mga mata nito'y naglalaman ng apoy at ang pusis nito'y tila mula sa kailaliman ng lupa. Dala mo ba ang mutya? Tanong ng nilalang. Inilabas ni Ador ang piraso ng mutya. Narito ang kapiraso.
pero bakit kailangan gawin ito? Ngumiti ang nilalang. Ang mutya ay nagdadala ng kapangyarihan na hindi kayang hawakan ng tao. Kapag nagpatuloy sila, ang buong kalikasan ang magdurusa. Ngunit kung ibibigay mo ito sa akin, sisiguraduhin kong ikaw at ang pamilya mo ay ligtas. Bagamat nag-aalinlangan, inabot ni Ador ang mutya. Ngunit bago niya pa ito maibigay ng tuluyan, isang sigaw ang narinig mula sa likuran. Ador! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Maria habang tumatakbo palapit. Agad na umatras si Ador. Ngunit huli na, napansin ng nilalang ang presensya ni Maria at bigla itong nag-anyong isang dambuhalang anino na sumugod sa kanya. Ngunit bago pa siya maabot, ginamit ni Maria ang liwanag ng kanyang dalang mutya upang magtayo ng proteksyon sa paligid nito. Ador, hindi mo ba naiintindihan? Ang mutya hindi laruan. Kapag napunta ito sa maling kamay, lahat tayo ay magdurusa. Hindi mo naiintindihan. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Pinapangako nilang ligtas kami kung ibibigay ko ang mutya. Sigaw ni Ador na nanginginig. Nagpatuloy ang laban habang sinusubukan ni Maria na kumbinsihin si Ador na bumalik sa kanilang grupo. Ngunit ang nilalang ay hindi naghihintay na bigla itong sumugod at tinangka na siyang sugatan. Sa huling sandali, nagkaroon ng pagbabago sa puso ni Ador. Tumakbo siya patungo sa nilalang, hawak ang kanyang itak at inatake ito. Ang biglang pagsalakay ay nagbigay ng pagkakataon kay Maria upang makatakbo pabalik sa kampo. Maria, dalhin mo ang mutya sa ama mo, sigaw ni Ador habang hinaharap ang nilalang. Subalit bago pa makalayo si Maria, nakita niyang natamaan si Ador ng malaking kuko ng nilalang. Bumagsak ito sa lupa, duguan at hindi na gumagalaw. Agad na bumalik si Maria sa kampo at binalita ang nangyari. Nagtungo ang grupo sa lugar ng engkwentro, ngunit wala na roon ang nilalang, maging si Ador. Naiwan lamang ang bakas ng kanyang dugo at ang mga sirang halaman sa paligid. Ador, nagkamali siya. Pero sa huli, sinakripisyo na ang sarili para sa atin. Bulong ni Mang Mateo habang tinitingnan ang mga bakas. Habang papalapit sila sa puting pugad, naging mas lalong buo ang panata ng grupo na tapusin ang kanilang misyon. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang susunod na hakbang, ngunit natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Walang lugar para sa taksil sa ating hanay. Ngunit natutunan din natin na kahit ang mga nagkamali ay may pagkakataong bumawi, sabi ni Nardo, ngunit malungkot ang boses nito. Pagdating ni Mang Mateo sa puting pugad, bumungad sa kanila ang isang tanawin ng kagilagilalas na kagubatan. Ang mga punong kahoy ay puno ng puting bulaklak at ang hangin ay punong-puno ng awit na parang hinuhuni ng daang-daang tinig. Subalit sa kabila ng kagandahan nito, nararamdaman nilang hindi ito isang lugar ng kapayapaan. Mag-ingat kayo. Ang kagubatang ito ay may sariling buhay. Ang tunog na naririnig natin ay hindi mula sa mga ibon o tao. Babala ni Mang Mateo. Habang naglalakad sila, napansin ni Nardo ang kakaibang galaw ng mga puno. Parang sumusunod ang mga anino sa kanila at ang mga dahon ay bumubulong sa hindi maintindihang wika. Kamateo, hindi ba't parang binabantayan tayo? Tanong ni Nardo habang iniikot ang tingin sa paligid. Binabantayan? Oo, pero hindi natin alam kung sino ang nagmamasid, sagot ni Mang Mateo sa kanyang anak. Ang bawat takbang ay tila nagdadala sa kanila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang papalapit sila sa sentro ng puting pugad, napansin nilang nagbabago ang tunog ng mga awit. Mula sa mahinhin ay nagiging malakas at mapanganib. Nang marating nilang pinakasentro ng puting pugad, natagpuan nila ang isang malawak na clearing. Sa gitna nito ay isang malaking pugad na gawa sa mga sanga at puting hibla.
na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa itaas ng pugad ay naroon ang isa pang bahagi ng mutya, nakaangkla sa isang puno ng may puting dahon. "Napakadilim naman yata nito," sabi ni Nardo habang naglalakad palapit. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malamig na tawa ang narinig nila sa paligid. Biglang nagbago ang kapaligiran na ang kagubatan ay tila nabalot ng dilim at ang mga puno ay nagmistulang baluktot na halimaw. Isang nilalang ang lumabas mula sa anino. Ito'y hugis tao, ngunit ang balat ay parang ulap na nagpapago-bago. Ang mukha nito ay walang anyo at ang tinig nito ay parang pinagsamang tinig ng lahat ng kanilang mga kasama. "Mga mapangahas, pumasok kayo sa aking teritoryo. Dala ang layunin na kuhanin ng mutya. Ngunit bago ninyo ito makuha, kailangang patunayan ninyo ang kayong karapat-dapat." Wika ng nilalang. Ang nilalang ay nagbago ng anyo at naging si Ador, ang kanilang kasamahan na nawala sa kagubatan. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong ni Maria, nililito ngunit umaasang ito ang kanilang mawawalang kasama. Ngumiti si Ador. "Bumalik ako upang tulungan kayo. Hindi ko kayang iwan kayo sa ganitong sitwasyon." Ngunit si Mang Mateo ay nanatiling mapagmasid. "Huwag kayong padadala. Ito ang nilalang ng paglilinlang. Kaya niyang mag-anyong kahit sino at sa atin upang sirain ang ating pagkakaisa." Sa puntong iyon, ang nilalang ay nagbago muli ng anyo at naging si Maria. "Bakit ako pinagdududuhan nyo? Ako ang kasama nyo mula sa simula. Hindi ba't pinoprotektahan ko kayo nung una?" tanong ng anyong Maria. Ang grupo ay naguluhan. Sa bawat galaw ang nilalang ay nagpapalapit ng anyo si Nardo, si Aling Celia at maging si Mang Mateo. Hindi nila malaman kung sino ang totoo. "Hindi tayo mananalo kung mag-aaway-away tayo. Ang tanging paraan upang matalo ang nilalang na ito ay ang manatili tayong nagkakaisa." Itinaas ni Mang Mateo ang mutya na naglabas ng liwanag na pumuno sa buong clearing. Sa ilalim ng liwanag, ang nilalang ay hindi makapagpalit ng anyo. Bumalik ito sa orihinal nitong anyo, isang ulap na naglalaman ng daang-daang anino. "Hindi niyo ako matatalo. Ako ang pinagsamang takot, galit at kawalan ng tiwala sa inyong mga puso," sigaw ng nilalang. "Kung ikaw ang takot at galit, kami naman ang pag-asa at pagkakaisa," sagot ni Mang Mateo. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga mutya at ang liwanag na nilikha nito ay nagpalaya sa nilalang. Sa huli, nawala ito sa hangin kasama ang mga anino na bumalot sa kagubatan. Ang paligid ay muling bumalik sa normal. Ang mga puno ay naging buo at tuwid at ang tunog ng mga awit ay muling naging mahinhin. Nakuha nila ang bahagi ng mutya mula sa puno at isinama ito sa una nilang nakuha. Ngayon, dalawa na ang bahagi ng mutya na hawak nila, ngunit alam nilang mas mahirap ang mga susunod na hamon. Bago sila makaalis, isang boses ang narinig nila mula sa hangin. "Matapos ninyo ang unang pagsubok, ngunit ang iyong lakas ay susubukin pa. Ang mga susunod na nilang nahaharapin ninyo ay mas tuso, mas makapangyarihan. Mag-ingat kayo dahil ang kadiliman ay nagiging mas malapit." Matapos makuha ang pangalawang bahagi ng mutya, nagpatuloy si Mang Mateo at ang kanyang grupo sa kanilang paglalakbay. Ang bagong lokasyon ay isang sinaunang kuweba na tinatawag na Gruto ng Lihim na matatagpuan sa paanan ng isang bundok ayon sa lumang aklat. Ang kuweba ay may kakayahang guluhin ng isipan ng sino mang papasok dito. Ginawang mahirap tukuyin kung alin ang totoo at alin ang panaginip. Habang papalapit sila sa kuweba, napansin nila ang bigat ng paligid. Ang hangin ay tila may dalang alaala, mga boses mula sa nakaraan na bumubulong ng mga pamilyar na pangalan. "Handa na ba kayo? Kapag pumasok tayo dito, kailangan buo ang ating isipan.
Ang sino mang magduda sa kanyang layunin ay maaaring hindi na makalabas? Tanong ni Mang Mateo sa grupo. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng malamig na hangin at kakaibang tanawin. Ang dingding ng kuweba ay may ukit ng mga eksena mula sa iba't ibang panahon ng mga digmaan, sakripisyo at mga mukha ng tao na tila nasisigawan, ngunit walang boses. Ang lupa ay basa at bawat takbang nila ay nag-iiwan ng marka na parang sinisipsip ng kuweba ang kanilang presensya. Hindi nagtagal, nagsimula ang tunay na pagsubok. Maria. Bulong ng isang tinig na pamilyar kay Maria. Napalingon siya at nakita ang anino ng kanyang ina na matagal nang namatay. Inay, ikaw ba talaga ito? Tanong ni Maria, nanginginig. Bakit mo ako iniwan, anak? Hindi mo ba ako naaalala? Tanong ng anino habang lumalapit sa kanya. Iniwan mo ako para sa misyon mong walang katuturan? Papa! Sigaw ni Maria. Si Maria ay para bang nawawala sa sarili. Ang bawat isa sa kanila ay nakarinig ng mga tinig mula sa kanilang nakaraan. Si Mang Mateo ay nakita ang anino ng kanyang asawa na sinisisi siya sa pagkamatay nito. Si Nardo ay nakaharap sa imahe ng kanyang sariling anak na nagmamakaawang bumalik siya sa bahay. Ang kuweba ay bumuo ng ilusyon, ginagawa ang kanilang mga pinakamalalim na takot at pagsisisi. Unti-unti ang grupo ay nagsimulang mawalan ng tiwala sa isa't isa. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit kayo napahamak? Kung hindi dahil sa plano mong ito, hindi sana namatay si Ador. Sigaw ni Nardo kay Mang Mateo. Huwag kang magpadala sa panluloko ng kuweba. Sagot ni Mang Mateo, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Habang nagkakagulo ang grupo, biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa kalaliman ng kuweba. Ang tagapangalaga ng alaala ay isang nilalang na anyong babae. Ngunit ang mukha nito ay walang detalye, tila salamin na nagpapakita ng bawat takot at lihim ng sino mang tumingin. Hindi kayo karapat-dapat sa mutya. Dala-dala ninyo ang bigat ng inyong mga nakaraan. Paano kayo magiging tagapagtanggol kung hindi ninyo kayang bitawan ang inyong mga sugat? Wika ng tagapangalaga. Ang bawat isa sa kanila ay biglang napuno ng pagdududa sa sarili. Ngunit si Maria, sa kabila ng kanyang takot, ay biglang nagsalita. Hindi kami perpekto. Oo, may mga pagkakamali kami. Ngunit ang mga sugat na iyon ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Ang mutya hindi para sa mga walang kapintasan, kundi para sa mga handang magsakripisyo para sa iba. Sabi niya. Gamit ang liwanag ng kanilang dalang mutya, nagsimulang labanan ng grupo ang ilusyon ng kuweba. Sa bawat sandaling natanggap nila ang kanilang nakaraan, ang ilaw ng mutya ay lalong nagniningning. Hindi tayo matatalo ng ating mga alaala dahil ang mga ito ang bumubuo kung sino tayo ngayon. Wika ni Mang Mateo. Ang tagapangalaga ng alaala ay sumigaw. Ngunit hindi nito napigilan ang liwanag na lumaganap sa buong kuweba. Ang ilusyon ay nawala at sa gitna ng kuweba lumitaw ang isa pang bahagi ng mutya. Matapos ang labanan, muling nagtipon ang grupo. Bagamat sugatan ang kanilang damdamin mula sa mga alaala na binalik ng kuweba, mas naging buo ang kanilang pagkakaisa. Huwag nating hayaang sirain tayo ng ating nakaraan. Mas malakas tayo kapag magsama-sama. Nakuha nilang pangatlong bahagi ng mutya, ngunit alam nilang mas mabigat pa ang mga pagsubok na naghihintay. Habang paalis sila sa kuweba, isang tinig ang muling narinig sa hangin. Ang susunod na bahagi ay hindi lamang susubok sa inyong lakas, kundi pati sa inyong pagkatao. Mag-ingat sapagkat ang kadiliman ay papalapit na ng papalapit. Matapos ang makuha ang ikatlong bahagi ng mutya, ang grupo ni Mang Mateo ay nagtungo sa pinakahuling lokasyon ng huling bahagi ng mutya, na isang lugar na tinatawag na Luna ng mga Espiritu. Ayon sa lumang aklat, ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga espiritu na kumakatawan sa takot at galit.
at bigati ng mga nasawi sa digmaan noong sinaunang panahon. Ang lugar ay matatagpuan sa isang mataas na bangin na napapaligiran ng makakapal na ulap. Walang landas na papunta roon, kaya't kinakailangan nilang akyatin ng matatarik na bato gamit ang kanilang lakas at determinasyon. "Handa na ba kayo?" tanong ni Mang Mateo bago sila magsimula. "Hindi tayo magtatagumpay kung mag-aalilangan tayo. Kailangan nating tapusin ito, ano man ang mangyari," sagot ni Maria. Nang marating nilang ang taas ng bangin, bumugad sa kanilang isang kakaibang lugar. Ang lupa ay tila gawa sa abo at ang hangin ay napakabigat, parang may nagmamasid sa kanila. Sa bawat takbang sa gitna ng lugar ay naroon ang isang altar kung saan naroroon ang huling bahagi ng mutya, kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit bago pa nila marating ang altar, isang malakas na sigaw ang malingongaw sa paligid. Biglang lumitaw ang mga anino mula sa lupa. Unti-unting nagkaroon ng anyo ang mga espiritu ng mga mandirigma na namatay ng puno ng galit at bigati. "Huwag kayong lumapit. Ang mutya hindi para sa mga tulad ninyo. Dugo ang kailangan upang ito'y maakin," sigaw ng isang espiritu. Sa gitna ng mga espiritu ay lumitaw ang kanilang pinuno, isang halimaw na tinatawag na amok. Ang nilalang na ito ay napakalaki na ang katawan ay nababalot ng maitim na usok. Ang mukha nito ay nagbabago-bago, nagpapakita ng iba't ibang emosyon, galit, takot at lungkot. "Anong karapatan ninyong pumasok sa aming teritoryo?" tanong ng amok. Ang boses nito'y umaalingaw sa paligid. "Ang mutya ay para lamang sa mga handang magsakripisyo ng lahat. Buhay, dangal at pagkatao. Hindi kami narito upang agawin ang mutya. Narito kami upang tapusin ang sumpa ng kadiliman na bumabalot sa ating mundo," sagot ni Mang Mateo. Ngunit tumawa ang amok. "Ang inyong mga salita ay walang kabuluhan. Ang tanging paraan upang makuha ang mutya ay ang harapin ang inyong pinakamalalim na damdamin." Ang amok ay lumapit sa bawat isa sa grupo at ginising ang kanilang pinakatinatagong damdamin. Kay Nardo, pinakita nito ang takot niya na mamamatay ng walang saysay, na iniwan ang kanyang pamilya upang magdusa. Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak. Sinisisi siya sa kanyang mga desisyon. Kay Maria, ipinakita nito ang galit niya sa sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Sinisisi niya ang kanyang kawalan ng lakas upang iligtas ito mula sa sakit. Kay Mang Mateo, ipinakita nito ang bigat ng kanyang nakaraan, na ang kanyang asawa at anak ay namatay dahil sa isang aswang na hindi niya nagawang talunin. Ang lahat ng ito ay bumalot sa kanya, pinupuno ang kanyang isipan ng bigati. Habang ang bawat isa ay naghaharap sa kanilang takot, narinig nila ang boses ni Mang Mateo. "Hindi tayo maaaring magpadala sa ating mga damdamin. Ang mutya ay kumakatawan sa liwanag, hindi sa dilim." Ginamit niya ang liwanag ng mutya upang itaboy ang usok na bumabalot sa kanila. Unti-unting bumalik ang kanilang lakas at naalala nila ang dahilan kung bakit nila sinisimulan ang misyon. "Hindi namin kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay magtulungan tayo upang magtagumpay," sabi ni Maria habang humahawak sa kamay ni Nardo. Pinagsama-sama nila ang tatlong bahagi ng mutya at itinaas ito laban sa amok. Ang liwanag nito ay napakalakas, nagpaalis sa mga espiritu at nagwasak sa halimaw. Ang amoy ay naglaho at ang altar ay naglalabas ng huling bahagi ng mutya. Nang makuha nila ang huling bahagi, ang mutya ay muling nabuo sa isang makintab na bilog na kristal. Isang malambing na tinig ang narinig nila mula sa hangin. "Natapos ninyo ang pagsubok," wika ng tinig. "Ang mutya ay muling buo.
Ngunit ang inyong misyon ay hindi pa tapos. Gamitin ninyo ito upang protektahan ang inyong bayan mula sa kadiliman na paparating. Bumalik si Mang Mateo sa kanilang baryo. Dala ang buo ng mutya. Ang liwanag dito ay nagbigay ng panibagong sigla sa kanilang komunidad. Ngunit alam nilang hindi pa ito ang katapusan. Sa kanilang pag-uwi, napansin nilang mas naging tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila nagbabadya ng isang mas malaking laban. Habang iniingatan nila ang mutya, nagsimula silang maganda para sa huling yugto ng kanilang misyon, na ang pagharap sa pinuno ng mga aswang na ayon sa alamat naghihintay sa loob ng pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Hindi pa tayo tapos. Ang mutya ay ating sandata, ngunit lahat ating pagkakaisa ang ating tunay na lakas. Wika ni Mang Mateo. Matapos ang kanilang tagumpay sa salunan ng mga espiritu at pagkakataon ng buo ng mutya, nagsimula na silang maghanda para sa kanilang huling laban sa pinuno ng mga aswang. Ang kanilang misyon ay malinaw: tapusin ang madilim na sumpa na bumubulag sa kanilang bayan at magdulot ng kapayapaan sa mga tao. Ngunit alam nilang malupit ang magiging labanan at mas malalim pa ang kanilang tatahaking daan. Ang pinuno ng mga aswang, na kilala bilang Haring Aswang, ay isang nilalang na hindi lamang may kakayahang magpalitan nyo, kundi mayroon ding kakayahang manipulahin ang isipan ng sinuman. Si Haring Aswang ay may matinding kapangyarihan na umaabot sa pinakamadilim na sulok ng kanilang mga kaluluwa, ang mga takot at lihim na natatakpan ng mga taon. Ang kanyang kaharian ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatang malasakit, kung saan ang mga puno at lupa ay nababalutan ng isang madilim na usok na tila hindi na kayang magbukas ng sinag ng araw. Ang kagubatang malasakit ay isang lugar na puno ng kasaysayan at lihim. Ayon sa mga matatandang kwento, ito ay isang lugar kung saan ang bawat hakbang ay may kalakip na sakripisyo. Ang bawat puno at halaman ay tila nagmamasid sa bawat dumadaan, at ang mga hayop sa kagubatan ay may kakayahang magbago ng anyo upang magtago at magbantay. Habang papasok sila, hindi na may kakailan ang takot na nararamdaman ng bawat isa. Si Nardo, na naging matatag sa mga nakaraang pagsubok, ay nakakaramdam ng kakaibang takot. Ang bawat hakbang na gagawin natin ay parang tinatawag tayo ng mga espiritu ng kagubatan, sabi niya. Tinutukod ang kanyang sulo sa lupa. Maging matatag tayo. Hindi tayo maaaring magpatalo. Ang huling labanan ay hindi lamang laban sa aswang, kundi laban sa ating mga sarili, ang ating takot, at ang ating mga alalahanin, wika ni Mang Mateo. Habang tumatahak sila sa kagubatan, ang mga puno ay nagmistulang nagmamasid sa kanila. Ang hangin ay tila may daladalang mga bulong, at ang bawat anino sa paligid ay may buhay na nagmamasid. Pagkalipas ng ilang oras, napansin nila ang isang matinding pagbabago sa kapaligiran. Ang kagubatan ay tila naging mas makapal at ang dilim ay humigpit sa kanilang paligid. Ang usok na ito, para bang nagsisimula na tayong lamunin, sabi ni Maria. Sa kalagitnaan ng kanilang takot, isang matinis na hiyaw ang pumalot mula sa malayo, at doon nila naramdaman ang unang tunay na presensya ni Haring Aswang. Ang hiyaw na iyon ay may kasamang malamig na hangin na nagdulot ng kalabot sa kanilang katawan. Sa isang iglap, lumitaw sa harap nila ang isang nilalang na hindi matukoy ang anyo. Ang katawan ni Haring Aswang ay hindi tulad ng normal na tao o hayop. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula, at ang kanyang katawan ay nababalutan ng itim na usok na tila nagmumula sa bawat kasalanan ng nakaraan. Hindi makikita ang buong anyo, ngunit ang malamig na hangin na dulot ng kanyang presensya ay tila nagpapalakas ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Sinubukan ninyong tapusin ang aking pamamahala. Hindi ninyo kayang talunin ang dilim ng sisilbing puso ng iyong mga kaluluwa, wika ng Haring Aswang
Ang tinig nito'y nagsanib ng bighati at galit. Mabilis na nagbukas ang kagubatan at mula dito ay lumitaw ang mga nilalang na tagapagbantay ni Haring Aswang. Na ang mga aswang, tiyanak at ibang mga halimaw na nagmula sa malalim na kadiliman. Ang grupo ni Namang Matiyo ay hindi nagpatinag. Alam nilang ito na ang huling pagkakataon upang tapusin ang laban. Walang ibang paraan. Dapat nating gamitin ang mutya upang matalo siya, sigaw ni Mang Matiyo. Dahil sa mga pangyayaring nauna, napagtanto nila na ang liwanag ng mutya ay hindi lamang magbibigay sa kanila ng lakas, kundi maglilihim din sa kanila sa mga mata ng kanilang kalaban. Kahit nagsimula silang magsanib persa, pinapalakas ang kanilang loob at ang liwanag ng mutya. Habang ang mutya ay nagsimulang magningning, naglaho ang madilim na ulap sa bumabalot sa kanilang paligid. Si Haring Aswang na nagbabalik ng lakas mula sa mga kasalanan ng karaan ay nagsimulang magbago-bago ng anyo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maghimasok sa kanyang sarili, nagiging malakas na usok at lumikha ng isang matinding halakhak. Ngunit ang liwanag ng mutya ay patuloy na lumalakas at sa isang huling pagsabog, sumabog ang madilim na ulap. Si Haring Aswang ay naglaho at ang kagubatan ay nagsimulang magbago. Ang usok ay nagsimulang magbukas ng daan at ang mga puno at halaman ay nagsimulang magbalik sa kanilang natural na kalagayan. Matapos ang matinding laban, bumalik si Namang Matiyo at ang kanyang grupo sa kanilang bayan, dala ang muling mabuwang mutya. Ang mga tao ng baryo ay nagtipon upang salubungin sila at ang liwanag ng mutya ay nagsimulang magbigay ng bagong pag-asa at kapayapaan. Natapos na ang dilim. Ang mutya ay hindi lamang isang bagay na nagsisilbing armas, kundi isang paalala ng pagkakaisa at lakas ng loob ng bawat isa sa atin. Wika ni Mang Matiyo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam nila ang laban na ito ay hindi ang katapusan. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at laging may mga bagong hamon. Ngunit ngayon, mas matatag na sila at ang kanilang bayan ay muling nabuo mula sa mga pinagmulan ng liwanag. Wakas. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa kwento ni Namang Matiyo, ang mag-amang magsasaka at ang kanilang makapangyarihang mutya ng palay at kugon laban sa madilim na mundo ng mga aswang. Ang inyong panahon, pakikisa at pagmamahal sa kwentong ito ang nagbibigay inspirasyon upang may pahayag ko ang bawat kabanata ng mga puso at diwa. Salamat sa bawat pag-asa, sa inyong imahinasyon at sa pagbibigay ng pagkakataong muling buhayin ng mga alamat at kwentong bayan ng ating lahi. Patuloy nating ipagdiwang ang ating kultura at kwento bilang mga Pilipino. Hanggang susunod na paglalakbay, maraming salamat at mabuhay kayo.